Welcome dito sa Quezon City. Dito tayo ngayon sa Quezon City, partikular dito sa Dampasa de Bis para sa isa na namang seafood paluto at price check ng mga paninda dito. At syempre kapag usapang dampa, alam naman natin na hindi lang talaga yung presyo ang pinaka-importante dito. Mahalaga din malaman kung sulit ba ang seafood, gaano kasariwa at magkano talaga ang aabutin kapag ipinapaluto na natin to. Kaya tara, alamin na natin agad yan habang umiikot dito sa isa sa pinaka-naunang seafood style paluto ng Metro Manila. So mula dito sa labas, ito yung C5 Road mga kabs, boundary actually to ng Quezon City at saka Pasig. Kung makikita nyo yung Argo doon, kakapasok lang ng Quezon City, makikita na agad itong Dampasa Libis. Tapos meron siyang malawak na parking area dito at pagpasok mo, makikita mo agad yung mga tables and chairs kung gusto mong kumain ng walang aircon. Pero meron din namang aircon dun sa loob na pwede kang pumwesto. Welcome to Dampasa Libis. So sinabi ko kanina, nandun yung mga kainan sa labas, tapos ito na may sinasabi kong aircon sa loob. Pero bago tayo magumpisa, i-check muna natin yung mga pricing nila. Tungkol sa paluto, sa cooking charges at kung ano-ano pa. So merong presyo para sa mga iba't ibang klase ng seafood, fish, prawn, oyster at kung ano-ano pa dyan. Meron dito 1 kilo, 245 pesos. So dito pa lang, meron ka ng idea kahit papano kung magkano aabutin ng paluto dito sa Libis. Katulad na lang nito, meron silang crabs, squid, 255 kilo. Pero meron din namang 1/2. Dito sa kabila may 159. So bago ka mamalengke, magkakaroon ka na rin ng idea kung alin dyan ang gusto mong bilhin at anong klaseng paluto. Dahil yung pinaka-menu, nandito na rin. Gusto mo ba ng bake? Gusto mo ba ng mga tempura? Ng mga grilled, kumpletong-kumpleto. Tapos banda dito, sa kanan ko, ay nandun ang wet market nila ng Dampasa Libis. Doon tayo pumunta. Kung makikita nyo, para lang siyang mini grocery. Kung bakit ko nasabi yun, kasi ito lang mismo yung section. Hindi sila yung iba't ibang vendor. Meron lang silang 3 section dito. Tapos kapag bibili ka dito, hindi mo siya on the spot babayaran. Kumbaga para ka lang talagang nasa supermarket o sa grocery. Papakilo ka lang, tapos lalagay lang nila yung presyo doon sa plastic. Malalaman natin yan as we go on habang namimili tayo ng mga seafood. Hello sir, magandang umaga, magandang tanghali. Ano po itong mga isda na meron tayo ngayon? Meron tayong mga tilapia, sir, bangus, pampano. Ito yung pampano na, sir, local. Ay, pampano. Oo. Talakitok, may lapu-lapu po tayo na pula, may brown, bitilya. Bitilya, okay. Pangsabaw, ito po, tanigi, pang Tanigi, kilawin. maganda to. Kilawin. Actually, hindi lang kilawin ang pwede nating gawin dito, no, Yes sir? po, pwedeng ihaw. Parang ano tawag nila dito, sutukil. Oh, Tama, sutukil. sugba, Tula. yung pinakatinola nila, tsaka kilawin. kilawin. Magkano naman ang kilo nito, sir? Bale, 800 po ang kilo nito, sir, sa tanigi. Tama ba ako, sir? Kapag kinuha ko to, ang pagbabayad nito ay isahan na lang. Opo, doon na po lahat, sir, sa cashier po. Kumbaga parang Naka- supermarket siya, nilalagyan mo lang ng sticker ng presyo. Yes po. Okay. Kukunin namin to, pacheck ko lang muna yung kilo. Sige po. Okay. Oh, meron pang makikita doon, fish, tanigi. Bali, 1 to 88 po. Halos 3 klase na ang pwedeng lutuin dito. Kumbaga, Opo, sutukil yes po. nga siya. Okay, Yes po. sige. Tingnan natin kung paano bibigyan ng presyo. Ganito, Ayan. sir. Ayan, Ayun, so lalabas lumabas doon. 1288 para Opo. dito sa ganito Kasama na kalaki. yung timbang. Nakikita ko naman dito ay merong mga swahe. Yes po, swahe. Magkano naman ng kilo nito? 760 lang ngayon, sir, ang kilo po. Medyo mataas siya kumpara sa mga regular na hipon na Yes po. nakikita natin Pero masarap kasi ito sa sinigang, di ba, sir? Yes po, sinigang, buttered garlic, mga ganun, sir, tempura. Kuha na Ganun rin po ako mga kahit luto, sir. 1 kilo lang, sir. Sige po. Siyempre, hindi naman pare-parehas yan. Katulad dito, ito po po. ay isang Dampa Seafood Market na located sa Metro. So, nandito tayo sa Quezon City. So, siyempre, pag alam mo na pagka presyo ang seafood sa kamay nila, iba pa rin kumpara sa mga probinsya. Opo, mga malalayo galing to, sir, mga rojas. Oo, mga so ganun. dumadagdag din Opo. ang presyo. Yeah. Ito ay umaabot ng halos 764 po. Sige sir, kunin na namin yan at abangan ulit natin lumabas yung sticker na resibo. 764 pesos. Okay. Tapos paglipat namin dito, Magic, si Dito sir po. ulit. One-man team po siya dito sa buong area na to. At nakikita natin dito, merong live hito. Hito. Kumbaga, sir, magkano naman naabutin ng kilo ng hito ninyo dito? 350 ang kilo, sir. Mga usually, 3 peraso na po yun. Oh, pwede na rin yun ha, Tatlo. 350 pesos. Sige sir, check muna natin. Ayan, nakikita nyo, kinukuha ni Kuya. Medyo mahirap nga. Dahil mababasa ka talaga. Gumagalaw. Oo. Ayan. Try ko kaya yung isa, sir. Sige, sir. Sige, sir. Sana kapag nakawala yung una mong dalawa, sir, hindi na mahirap hulihin. Ayun, sinecure na muna. Magagaling, ha? Ayun! Ayun! Nakaisa tayo. Sakto lang din yung size. Sir, ito na lang. Sige, sir. Ayan, si Kuya na nag-secure ng ating kinuwang hito. So, Yeah. 3 piraso. Magkano kaya aabutin itong hito na to? Ito na, magkakaalaman na po sa inabot na presyo ng 3 live hito.
Nasa 303 lang po, sir. Oy, 303 pesos lang. So far, meron tayong mura. Ito, 303. 303. Ano masarap na luto nito, sir? Kadalasan, sir, ihaw, adobo sa gata, deep fried. Pwede hati-hatiin yan, sir. Sige, tingnan natin mamaya. Dito naman tayo sa crab section. Siyempre, si Kuya pa rin yan. Ito, ano yung mga crab nyo dito? Lalaki, babae? May lalaki tsaka babae lang po sa ngayon, sir, ang crab So, namin dito yung available mga po. lalaki, Opo, dito yung mga lang. babae. Dito po yung babae. Magkano naman ang kilo niyang crab nyo? Sa lalaki, sir, malaman, bali 1,100 po ang per kilo. Yun yung usual na price kapag sa metro ako namimili ng Opo. seafood. So, nasa 1,1 talaga siya. Yes po. Malayo sa probinsya. Pero kung gusto mo nang kumain nito na nasa city ka, ganyan talaga presyo. Ito, sir, babae Sa yan. babae, ito yung maaligi, sir. Bali 1,400 po ang isang kilo po. Iba yung Sa presyo crab. niya pag babae. Yes po. Doon muna tayo sa lalaki. Ito yung 1,1. Yes po. Ano yung masarap malaman. na luto dyan, sir? Sweet chili, buttered garlic, ginataan, mga ganun po ang luto niya, sir. Para kakaiba naman, ginataan naman. Opo, Sige, sir. ginataan, sir. Lalaki na lang ang pipiliin ko kasi mas malaman yan. So, mas Yes masarap po. siya sa ginataan. Opo, Ano? mas malaman. Mga ilang piraso ba yun para umabot ng 1 kilo? 3 piraso, sir, 1 kilo po. Sige, sir. Check Timbangin natin. sir, yung Ito na. Magkakaalaman ulit sa presyo. medyo umabot sa ng 1,194, Yes no? po, Okay, okay lang. 1,194. Tatlo naman sila nakakainin 3 natin. piraso po. Itong mga seafood nyo, sir, may idea ka saan nanggagaling? mga galing ng Visayas na, sir, Rojas, mga Ay, ganun. malayo pa din, Yes po. no? Sa mga isda naman, sir, mga Palawan po yan galing, mga ganun. Oh. Jensan, mga ganun. So, dito naman sa pusit ay may iba't ibang klase. So, iba-ibang sizes to, no, sir? Yes po, ito po yung pusit na, ano, sir, yung tunay. Ito po yung pusit na lumot. Alin dyan, sir, sa mga pusit na yan, ang perfect na i-grill na meron siyang palaman? Dito po, yung Ito. lumot to po, pusit lumot Minsan yan. kasi may nabibili tayo mga pusit na inihaw na may mga palaman siyang mga Yes sibuyas, po, kamatis. stuffed Ito grill yun. to po, ito yun, sir. Okay, sige. Magkano ang kilo niyan, sir? Bali, 850 po, 1 kilo po sa sige, sir. pusit po na lumot. Pang calamaris naman, sir. Ano ang Ito po, pinakamaganda? sir. Ano Opo. naman tawag sa pusit na to? Pusit na tunay, sir. Baka pegi itong kabila. Hindi, joke lang. Ito Pusit tunay. Bisaya, tinatawag nila. Ganun siyang tawagin sa Bisaya. pusit Pusit Bisaya, tunay. ito. Okay. Magkano naman ang kilo nito? 800 po, isang kilo po. Sa Ganito gawin natin para parehas natin matikman. Isang pusit na tunay, pero hindi naman nangangalugan ng peki to. Ito ay tinatawag na pusit lumot. Oh, lumot. Okay, Ito pusit po yung lumot. Bisaya. Pusit. Tig 1 kilo, sir, pusit na tunay at saka itong pusit na lumot. Okay, so kikiluin ulit natin. At least dito, no, sobrang centralized niya. Isa lang din yung natitinda. At least kabisado lahat ni Kuya, ano? Yan, sir. Bali, 809 po yung Okay. pusit. Inabot po. Ito po Pwede siya. na rin, sir, kasi ang dami naman yan. Good for 6 person po yan. Tapos ito Okay. pa sa pusit lumot, Ito sir. naman yung pusit lumot na gagawin nating inihaw na may palaman. Bali, ang inabot niya, sir, 333 po. Kunin na rin namin yan, sir. Tapos ito, sir, may nakita kasi ako dun sa stall nyo dun eh. May mga mangga, so kunin ko na rin. Kano ba aabutin yan? Para meron tayong ensalada. 300 po ang per kilo. Bali, 300 per kilo. Kasi kalabaw yan eh, no? Bali, 157 po siya. Bali, Okay, kalahati kunin ko po. na yan, sir. Tapos yan, sir, ang mangyayari dyan, mamaya pa namin yan babayaran. Yes Bayad po. lang. Kasama After yung meal na paluto. po. After meal po. Okay, Pagka sige, kumain sige. po. Dahil mamaya pa kami magbabayad, eh, mag-iiwan na rin ako ng pambayad dito. Sir, maraming Okay. salamat sa'yo. Sige po. Thank you po. Thank you po. Eto, hawak na ni Sir yung mga pinamili natin. Susundan lang natin siya dahil dadalhin yan dun sa papalutuan natin. Bali, dito, sir, sasabihin kung anong gusto yung luto po. Tatanungin Okay. nila kayo. Okay, sige. So, ito yung presyo kanina. Yes po. Salamat, Kuya Saya. Opo. Thank you. Opo. Ang ating one-man team dun sa palengke kanina. Anyway, ito na siya. Na-compute na po ang ating mga pinamili. Ito na po yung lahat, no? Apo. 4,850 para dun sa mga pinamili natin. Well, medyo marami na rin naman talaga yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang in-order naming isa dyan ay tanige. Pwede po ba yun na parang 3 klaseng luto? Pwede naman. Sutukil, Sugba, tinola. kilaw, tsaka tinola. Doon naman po sa hipon, hatiin po natin kasi 1 kilo yun. Medyo marami para sa sigang, no? Sinigang na lang po yung kalahati, tapos yung pong kalahati, maanghang po na luto. Tapos doon naman po sa mga crab namin, ginataan na lang po. Gata na lang. Mamaya, kukompute nila yan, tapos i-reveal natin sa dulo ng video pagkatapos kumain kung magkano ang inabot ng paluto. Binigyan na pala tayo ng number. Eto na. Bago ang lahat, pasok muna tayo doon. Silipin natin kung paano lutuin ang mga kakainin natin. So, eto na nga tayo sa kitchen. Nasa loob na tayo. Ito ay parang pinakuluan saglit yung ating tanige. Para matanggal siya rin lang siya. Oo, okay. Tapos magigisa na siya ng kanyang aromatics. Nagdagay siya ng sibuyas, bawang at mga luya. Umabango na po unti-unti ang kanyang pagluluto dito. Hintay na lumabas yung aroma. Kaya ito toast ng konti para bumilis. Tapos nilagay po yung isda kanina na medyo pinlunch lang. At kinaapoy pa ng ating chef ng kanyang nilulutong isda. Konting tubig para sa sabaw. Kita mong nagagalit pa rin yung apoy dahil po ang tubig at apoy ay talagang magkalaban. Tapos banda naman dito ay nilinis din yung ating mga ipon. Tinagal yung mga sobra-sobrang buhok nito. Tapos nilinis na rin. At i-ready yan dahil yung kalahati dyan ay gagawing sinigang, yung kalahati naman ay gagawing maanghang na pagluluto. Ito naman nilalagyan ng powder
o panimpla yung ating sabaw habang patuloy pa rin pong medyo pinapakuluan yung ating hipon dito banda. Tapos may nakaprepare din daw silang parang chili sauce po nila doon sa gagawin nilang ingredient na pampaanghang. So ayun, parang binlunch lang saglit, tapos yung rail na doon. Ngayon naman, mantika yung kapalit. So mukhang merong gigisahin dito. Habang nilalasahan naman dito yung sinabawan natin na tanigi. Ayun, hinulog na nga yung mga aromatics, ganun din, bawang sibuyas at this time may kasama na siyang sili. Kulay berdeng sili po ang ginigisa ngayon. Sinulitos na para even ang piluto at mapabilis pa. At sabay hinulog na po yung mga hipon natin na binlunch kanina. Toast lang yan, gagalitin na nga po para lumabas ang smoky flavor nito. Tapos saka ihuhulog yung pampaanghang nila na may kulay na liquid. At dahil hipon lang naman yan, mabilis lang din talagang lutuin yan. So konting kulo-kulo lang at konting dagdag lang ng mga pampalasa, tapos na agad yung hipon natin. Ito na nga yung mga pampalasa. Sabay-sabay nang hinulog din sa sabaw. Tapos hinabol pa yung powder, baka yun ay asukal. At balikan naman natin itong sinabawan na taligi. Tine-check na ngayon yung texture. Nire-ready na rin yung nilalagay na gulay. Ito yung repolyo. Ang kagandahan dito sa kusina nila, tuloy-tuloy ang action. So naglagay siya ng mga seasoning doon. So left and right tayo ngayon ay may nangyaring action. Dito sa right ay mayroong mga dahon ng sibuyas, pampalasa din doon sa sabaw. Dito sa kaliwa, halos malapit na rin matapos. Tuloy-tuloy lang po ang action sa kitchen na to hanggang maluto lahat ng pinapaluto nating iba't ibang klase ng putahe dito sa Dampa, sa Libis. Tapos yung mga iihawin naman natin, yung pusit na may palaman at saka yung tanigi na isda na iihawin ay dadalhin dun sa grilling station nila at dun muna yon iihawin. Balikan natin yan mamaya. Tapos na daw itong sinabawan natin na tanigi, piniplating na lang, lalagay dun sa mangkok at pwede na yan kainin. Pero hintayin na rin matapos lahat ng pinapaluto natin. So merong inahalo-halo ditong parang slurry, pampalapot, siguro pampalagay ng texture. So nilagay na dun sa hipon na maanghang. Mukhang yan na po ang pinaka-last na ingredient na ilalagay ng ating chef. At ganoon lang kadali, tapos na yon. Letter C na po yung mga hipon, ibig sabihin cook na siya. Plating, unang dalawa na putahe, yung hipon at yung sinabawan. Dito naman ulit, mukhang nire-ready na yung gagawing sinigang na hipon. Yung mga usual para sa sinigang ay nire-ready na rin dito sa ladle ni Chef. Sabay-sabay na yan ibababad doon. Katulad kung paano kayo magluto ng sinigang sa bahay. At habang nangyayari yan dito sa kabila ay meron ding nangyayari dahil ito naman yung mga crab natin na gagawing ginataan. Tingnan nyo naman yung reflexes ng crab, no? Kahit nakahiwa na siya, kahit wala na siyang buhay, may galaw pa rin doon sa mga paan yan. Tapos ito naman yung kinilaw, pinagsama-sama na dyan lahat ng aromatics. At ngayon naman, tinitiplahan siya. Yung mga pampalasa niya, yung mga powder, yung mga asin, yung mga MSG, pinagsama-sama, tapos halo-halo lang. At syempre dahil kilaw yan, malamang ay nilagyan din niya ng suka o kalamansi para sa asin. So bali yan yung kinilaw natin na tanigi. Dito naman ay nilagay na po sa sinigang natin yung mga kalahati ng hipon na pinamili natin para sa sinigang. Ito na pala yung pinapakulo kanina para sa ginataan na drain na siya. So tapos na siya, halos luto na yan. So titiplahan na lang siya at gagawing gata. Tapos dito naman banda ay nilagyan na po ng pampaasim yung sinigang natin. Siyempre hindi siya sinigang kung wala siyang pampaasim at medyo malapit na rin yan. Habang nangyayari yun, sundan lang natin kung saan papunta yung mantika. Papunta siya doon sa crab natin na igigisa. Tapos sinulog na yung luya, sakay sibuyas. Sa sobrang init ng buhok nila, halos hindi mo na makita yung ginigisa niyang mga aromatics. Tapos sabay hulog ng crab na may kasama ng pangsigang na sili. Tapos pinaapoy lang to ng pinaapoy. At ang bango-bango na po ng mga pagluluto dito ngayon. Konting lagay ng tubig. Tapos banda naman dito ay pine-prepare na yung kangkong na gagamitin sa sinigang. Hinuhugasan na. Tapos ihuhulog yung mga kangkong dun sa nilulutong sinigang. Ito naman, nilagyan na ng pampalasa yung ating igagata dito. Ito naman yung gata. So, dahil nga ginataan, ginamitan na siya. Powdered gata po yung ginamit para sa ginataan natin. Konting halo-halo na lang yan, malapit na lang yan. Yan kagandahan sa mga seafood eh. Napakabilis lang lutuin. Konting gisa-gisa, konting kulo-kulo, tapos okay na siya. Sabayan sila ngayon na hinihintay natin. Ginataang crab, tapos sinigang na hipon. Tapos banda dito, ito yung mangga. Kung natatandaan nyo, bumili tayo ng 2 pirasong mangga para gawing ensalada, para meron tayong side dish na parang salad. Hiniwa-hiwa lang siya dyan, tapos i-prepare na yan dun sa plate. Pagsasaluhan din natin mamaya. Nilagyan pa ng dahon ng sibuyas, yung ating ginataan. Pwede na yung sinigang, piniplating na lang, nilalagay na po sa mangkok, at ito na yung pagsasaluhan din natin. So meron na yung mga gulay, labanos, kangkong, sinigang talaga na maasim-asim, na perfect i-partner sa patis na may sili. Quick update lang mga kabs, so far ito yung mga nai-prepare na. Ayan yung mga pinakita natin kanina. Ito yung kilawin o kinilaw, tapos umorder tayong fried rice pero hindi na natin pinakita. Tapos banda dito,
luto na rin yung ating crab na ginataan. So, piniplating na rin yan. Ito yung mga lalaki po na crab. Puro lalaki po ang pinamili natin. Dahil gusto natin ng mas malaman kaysa sa mas mataba at mahaligin. Kasi nga, gata ang dish na ipe-prepare. Habang ginagawa yan, pakita ko lang ulit to. Dito naman yung sinabawan natin o tinola na tanigi yan. Tapos ito yung hipon natin na maanghang. Sweet chili ang tawag nila. Tapos banda dito ay yung sinigang. At ganun lang kabilis, luto na rin yung inihaw natin dito sa grilling station. Ire-ready na rin yan, ipi-plating. So ito yung kusina nila. Ang bilis nga nila actually magluto. So far, sa dami na po natin pinuntahan na mga paluto, isa to sa mga pinakabilis. Nakita nyo, napakadali lang ng mga kinukwento ko sa inyo pero halos tapos na lahat. Katulad na lang nito, sugurin natin dito. Andito yung mga gagawing calamares natin. Hiniwa-hiwa na siyang bilog-bilog, nilagyan niya ng itlog, tapos lalagyan na rin ng pampalasa. Ito ay lalagyan lang din ng konti sigurong mga pamparina o pampabind sa kanya. Tapos konting halo-halo, lagyan lang ng konting tubig. Hintayin lang natin itong maging ready hanggang sa mapirito. At habang nangyayari yan, habang pine-prepare yung calamares, pine-prepare na rin yung mga pagdi-deep fryan natin dito. Tapos ito yung dito natin kanina lang ay buhay pa. Hinuli natin. Nandito na siya, ready na siya. I-deep fry yan katulad ng nakasulat dito. So ngayon ay piniprito na po yung mga hinalo-halo kanina na pampalasa sa calamares. So yan naman ay napakadali lang lutuin. Makikita na natin ang finished product niyan. Dahil ang calamares ay hindi naman pwede ma-overcook or else magiging makunat siya. Okay, so halos ready na lahat. Naprito na rin ang calamares. So ito na lang ang inihintay natin. Tapos punta na tayo dun sa kainan. Pagsaluhan na natin lahat yan. Let's go! Sa dami na nating beses nagpa-seafood, paluto, content, ngayon lang to napuno ng ganyang kahaba. No? Kahit magkano na yung binibili. Tapos pag tinotal mo naman yung binili natin, parang magkano ba yun? Nasa 4 plus? 4 plus lang. O, Pero 4 plus. 9 dishes ka. Technically, hindi siya parehas na presyo sa probinsya. May mas iba to. Katulad ng sinabi ko nila nasa syudad. Kaya lang, nung pinaluto na namin, ba't parang na-realize namin, ba't parang ang dami nga. Tapos halos ganun din naman yung presyo, yung ginagastos overall. So siguro, ang technique dyan, nasa tamang pamimili. Alam mo kung anong luto gusto mo. Ayan yung kinalabasan ng dami. Hindi ko man alam kung yung karami yan. Ito yung tanigi. Oh. Yung sa kanya kanina. Yun yung sutokil. Oo, sutokil. Ganda nun. Ito yung ano naman, yung kilaw ng sutokil. Sutokilaw. Ito? Parang gusto kong magkamay. Ito, paborito ko tayo. Pusit. Pusit. Yan yung tunay na pusit. Hindi. Ito yung pusit lumot daw. Pusit lumot. Oh. May mga busy dito sa sabaw. Oh. Busy kami sa sabaw. Masarap ba yung sabaw? Ano yung mas masarap na sabaw? Ito yan. Daw eh, sabi nila. Meron ako niyan. Ito. Yan ang topic namin dito. Yan yung Nagbubulungan lang kami. tinola. Tinolang tanigi. Tinola nga. Di ba sabi niya kanina pesa? Parang pesa kasi. Oo. Pero hindi. Sabaw muna. Sarap din ng sinigang. Alam mo, Alam mo, ayoko lang mag-overpuri sa mga kitchen nila dito. Kasi kanina ko pa pinupuri, ang bilis nila magluto. Pero on top of that, kulang pa pala yung sinabi ko. Sarap ng luto. Sarap na ng No? luto. Kanina, bago tayo pumunta sa Dampa, ang ine-expect ko, same way siya ng Dampa sa Cubao. Dito naman parang supermarket. Oo. Meron lang silang designated or middle store ba? Kumbaga yung centralized store, tapos babayaran mo dito. Kasi isang bayad lang yung paluto tsaka yung pagbibili mo. So hindi mo kailangan malito. Meron lang silang ano. Tsaka hindi mo kailangan magtampo. Ang mga, di ba? May mga ganun eh. May mga ganun mamimili. Di ba? Ayoko na dyan, dala ako sa kabila. Kapag pumunta ka sa kabila, sila pa rin yun. Sa kanila lang to lahat. Nakakausap namin kanina. Ikot ako ng ikot, puro si Kuya Sai yung nandun eh. Before, may nakailan tayo nito. Ay, ang daming nag-comment doon. Nakalimutan ko rin yun. Actually, pati tayo na surprise. Nung nakauwi na, tinignan ko resibo. Tama ba yung presyo? Hindi natin alam eh. Wala tayong ano. Pero nung nag-edit na si Jess, doon namin nalaman, dalawang ito, 1.5. Alam niyo yun? Napanood niyo yun? Napanood nila yun eh. Dalawang ito. Pero ito, tatlong ito, 300 lang. Tama? 303. 300. 333. Yung ito pa lang, hindi pa napakasama yung paluto. Pero kahit na. Pero possibly ano siya, mga more or less 600 to 700 kasama yung luto. Eh, parang fresh na fresh oh. Ay, deep fried. Crispy talaga yung nakasulat dyan eh. Sarap dito. Okay, so far dito sa Metro na mga na-vlog natin na seafood, ito yung isa sa mga impressive yung pagkakaluto. Kahit anong damputin mo dito, okay lang. Katulad din nitong pusit na to. Kahit ano, okay lang. Parang lahat ay hindi bara-bara ang pagkakaluto. Magaling yung mga staff nila dito. Parang nakakawala ng pagod. Alam niyo yung ginagawa natin sa kitchen, ang init doon, bubuga yung apoy, iba-iba, natatalsikan ka ng tubig, ng mga sabaw. Tapos ang
Minsan nagkakabungguhan kayo, pero hindi ka mapapagod kasi ang jolly din nila. Makwento nga sila eh. Dati ako nagtrabaho malapit dito. Sa Eastwood kami dalawa. Taga Eastwood Tsaka kami kami dati. nagkakilala, di ba? Ayun. Oo nga pala, no? BPO days. Basta nandun kami sa building ng butika. Diba? Sila may-ari ng building na yun, yung butika na yun, yung sikat. Pang outer space yung mga alan. Yun ba yun? Mars yun, Mars. Mars Drug Store. Yung hipon, natikman nyo na? Hindi pa. Pero yung Ito. sinigangan sa kape. Ito ang gagawin natin, mga kaps. Lahat tinitikman natin. Kung hindi man ako, yung mga kasama natin kumakain. At least may pakita. Okay ba yung pagkakaluto? Pero syempre, dahil hipon to, kamay na natin. You know, talaga ba maanghang? Basta maging tamis. Yung anghang hindi ko masyadong maayon. Yung tamis, yung pepperin nitong lasa, saka saktong pagkaluto ng hipon. Uy! Ayun, no? Yun yung mga paborito. Lalaki yan, tol, yung crab. So, Lalaki? puro laman lang yan. Wala siya masyadong taba. Oo, no? Gata. Tikwan nyo. Wala kayo dyan. Ay, ito. Ay, ganito. Lagyan mo ng gatatol yan. Hindi na yung tunay na gata, pero Oo nga, totoo Ano pa rin nga. siya? Tingnan mo. daming laman. Laman niya, no? May mga napuntahan tayo na ano, no? Kayat yung ano. Meron na rin tayo napuntahan ngayon. Hindi ko tuloy maitago yun. Nakita din nila yun eh. Naalala ko yung... Pasensya na kayo, hindi ako nag-edit out ng mga minsan, sa mga vlog. Kasi Gusto ko to be honest eh. Oo. Kung sa akin napunta yung medyo maisas. Hindi kasi, kaliwete kasi yun eh. Kaliwete yun, kaya dito yung mataba. Pagdating sa kanan, may payat. Masarap niya. Natikman na natin yung tukil, yung tuwa, tsaka yung kilaw. Yung sugba, eto. Baka gusto nyo rin, iwan ko dito yung 1/4. Pwede mo na yan. Ayan, ang meaty nung yung paligid natin. Oh. Wala mo na sausawan? Hindi naman ako gumawa. Dry siya pag walang sausawan eh. Kailangan meron eh, no? Pero yung pa rin, siyempre yung feels nung inihaw, ganun pa rin talaga siya. Wala naman special yung ginawa dito eh, no? Ilagay lang sa uling. Hindi Hindi mo talaga. Para sabihin ko pang super sarap, super, hindi totoo yun. Kasi inihaw lang to, di ba? Ano ang totoo yung impression sa Libis nung hindi pa tayo kumakain dito? Bago tayo pumunta. Sa umtuman. Mahal yung expectation mo. Oh, sabi ko yun na yun. Ano ganun. Di ba? Masu-surprise ka pala sa end. Pero Kasi ano na yan, sarap. Ako rin, nung pagdating ko, ba't ganun? Ganun lang yung Dampa Market. Tatlong stall lang. Tapos isa lang yung nagtitinda. Si Kuya Sai lang titinda. Kahit saan ka pumunta. Pero, kapag dinala na sa paluto, saka kinain mo dito, doon ka mag-judge. Diba? Nice. nakawa kayo ito pag may mga birthday, celebration. Diba? Parang ito, ano ba sineselebrate natin matanda? Ano? Hindi. Before trip to, before trip. Hindi, alam mo bakit? 10th year wedding Ayun. anniversary na namin. Ay, Sabi ko oo sa'yo nga. eh. Tingnan mo, ba't mo nakakalimutan? Hindi ko nakalimutan yung date. Nakalimutan ko kailan ba ito pinalabas. Hindi naman real time to eh. Sa bagay. Kapag yung mga pinapanood niyo po, hindi naman real time yun. Halimbawa, June ano ngayon. So let's say, siguro March 2, ganun. Papalabas yun mga April na, mga ganun. Matagal si Gamstes eh. Ano kaya ka? Ang tagal ni Gamstes. Happy anniversary. Thank you, bye. Thank you. Happy anniversary. Happy Father's Day. Yan, Happy Father's Day! Happy Father's Day, sabi ni Chow. Thank you. Ito nga, ginanong ko, wala to. Wala muna. Thank you. Happy Father's Day sa amin ni Chow Food Troll. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Sa lolo ko, dinalaw kita nakaraan. Happy Father's Day, Chow. Batiin na natin ang sikretong Happy Father's Day si Pastor. Si Jumbo. Hindi nyo alam, di ba? Baka gusto yung nananawagan po kami, baka may gustong lumantad. Ilabas nyo na po. Ito na po si Jumbo ngayon. Ilabas nyo na po. Ito Kung siya. sa akin man ho yan, Ito na lang ang huli. So kumuha ko ng ensalada. Lagyan natin ng bagoong dahil may libreng bagoong. Dampasa de Base, dito lang to sa mismong boundary ng Quezon City at Pasig. Kasi paglabas mo, C5 Road, kita mo agad yung arko ng Quezon City. Nasa Ilang Quezon hakbang City. lang. Quezon City na to. Malapit lang sa Eastwood. Ano na yung Eastwood, yung kasunod? Honest take, medyo traffic lang lagi sa C5, di ba? Yung presyo, maganda lang siguro ng pera sa bulsa kasi unpredictable naman ang presyo ng seafood. Alam naman natin yon. Lalo na nasa syudad tayo. Basta may budget ka naman, at kaya mong bilhin to, tiyak ko mag-enjoy kayo. Ito yung masasabi ko na kahit may presyo siya ng kaunti, kumpara sa mga normal market, sulit naman. Kasi pantay lang yung halos ng luto
paluto, yung presyo, Ayan. yung presyo ng luto, presyo ng seafood, tapos yung lasa ba. Yun nga pala yung gusto kong mangyari bago tayo magpaalam. Ano ang take ng bawat isa, no? So yun ang take ni Camera Woman. Ano ang take ni Chow Food Crawl? Mas mura nga dito kumpara sa mga napunta natin iba. Yung paluto. Kung paluto. Kasi may napuntahan tayo, mga tabi na ng dagat. Pero yung presyo niya, hindi Ganun naman pa rin, nalalayo no? dito eh. Same pa din. Totoo yan. Meron tayong pinuntahan na 4 na putahe lang ang pinaluto ko. Pero yung bayad, parang pares lang Yun dito, lang. no? Kaya pala nagtataka ko sa comment, sabi nila, ba't ang mahal? Tapos sabi ko, anong mahal? Yung mura lang ng pinamili namin. Yun pala yung paluto. Paluto. Oo. Eh dito, mabilis sila magluto kasi talagang Okay lang sa akin magbayad ako ng 300 per kilo ng paluto kung ganito kabilis at ganito kasarap. tama. Pero hindi naman po umabot ng 300 per luto dito. Mas mura pa doon. So, sulit siya. Per kilo pa rin naman kasi. Jumbo naman. Siguro sa lahat ng napuntahan, bukod dun sa may Paranaque, kung i-rate ko lahat ito yung pinakamasarap para sa akin. Ito yung pinakagusto mo. Ito yung pinakagusto ko. Kung i-rate ko, Medyo agree naman ako. ang dami na natin nakainan eh. Hindi kasi ako yung mapag-compare. hindi ko siya balak sabihin, pero Hindi tama mo ka. maiiwasan. Hindi, Tama kasi ka. masasarap naman lahat. Pero yung kung may Nag-stand aangat out sa'yo, sa na number 1 nag-stand sa'yo, out. ito, para sa akin. Tingnan natin kung sa iba, meron pa, di ba? Malay mo. Marami pa tayong pupuntaan. Ito nakakatawa dito. Pupuntaan. Ito nakakatawa dito. Habang pinapanood natin to ng sabay-sabay, malamang nandun kami somewhere na nagsushoot ulit kami ng ganito. Baka magbago na yung opinion natin doon. Kahulaan kayo natin sa kailan, saan tayo pupunta sa una? Nasaan kami sa susunod na seafood trip? Kami sa baba. Ang makakahula, may premyo kay Jumbo. Ayan. Alright. Makakawala na gawain. Huwag! O yan, hanggang dito na lang muna mga kausa kasi yung cameraman natin, lagi naman ganito yung outro eh. Laging patuloy na yung laway niya, pagulong na siya. Naglalaway na. Alam mo yung busog na tayo, tapos siya mag-uusap Oo. na lang. Kawawa eh. O sige na, mamamatay na lang yung video or tatapos na lang yung video kapag gusto nang matapos ng cameraman. Basta kami nagpaalam na. Thank you. Congratulations, Caps. Just 50,000 subscribers. Ooh. Alright. Thank you, mga Caps. Ayun yung patunay no, kung gaano nakatagal yung video. No? Sabi niya kasi 50K. So, 50K celebration. O sige, 50K celebration. Yan yung patunay kung kailan to na-shoot. Lagi merong ano, no? Thank you. Bye-bye. Tsaka ano pala? Gutom na yung cameraman. See you po. Alright. Okay, as promised, pagkatapos kumain, syempre sa dulo ng video, kailangan natin malaman kung magkano nga ba ang babayaran o atraso natin tungkol dun sa paluto. Syempre may fees or charges yon at magkano po ang inabot ng paluto namin, ma'am? Inabot ko ng paluto nyo ay 1799 po. Ay, 1799? Paluto. Ako. Sure ka, ate? Tignan nyo, nagdududa pa kayo. 1799? 1799 lang yun? 1799 ma'am. Totoo po? Paluto lang. Opo, yung paluto. Ate, sure ka? Ang dami nun ah. Totoo? Oo nga, legit to. 1,799 pesos. Tapos yung ginastos natin sa market kanina ay nasa 4 plus. So kung susumahin, parang halos magsi 6,000 lang siya. Hindi katulad sa mga dati nating pinupuntahan, no? Nagulat ako dito sa paluto. Given na restaurant style yung pagkakaluto niya, tapos ganito lang ang nakuha. Anyway, maraming salamat. At masarap yung luto nila, by the way, para sa halagang 1799 mga kapsulit to. Batikan po, veterano yung mga nagluluto. Yung iba doon ay 22 years na daw or 23 years. Tapos yung iba naman mga kababayan ko, mga kapampangan. So medyo bias ako doon. Pero ang galing po nilang magluto. And ganito lang ang inabot. Nakakatuwa. Maraming salamat. Dampa sa Libis. Isa kayo sa mga sulit kong napuntahan. Maaaring sabihin nyo yung mga ibang magko-comment na mahal yung mga pinamili ko. Pero para sa akin, okay lang yon. Nasa Metro Manila ako. Fair para sa atin yon. Based sa mga pinuntahan namin dati, fair na yung presyo. May kamahalan, alam ko yung iba. Pero sa pagdating sa paluto at sa lasa nito, sulit, kayang-kayang balikan. Okay sa akin balikan to, kahit ulit-ulitin ko to, okay lang sa akin. Kaya sana nag-enjoy kayo, marami kayong natutunan at nagustuhan nyo ang episode natin dito sa Quezon City, particular dito sa Dampa sa Libis. Kita kayo sa susunod natin video at bye-bye mga Cavs, let's go! Salamat sa ating mga magigiting na cook. Thank you po
Salamat po, napakagaling nilang kumilos dito sa kusina. At kung susumahin ko, parang wala man 30 minutes na luto lahat to. Hello po sa inyo at shoutout sa inyo lahat. Ang babait po ng mga staff dito. Baka may shoutout kayo, sir? Wala naman? Shoutout po sa mama ko. Hindi ka kasali, hindi ka kasali. Ang sasaya ng mga tao kasi dito sa Dampasa Libis, kaya nakakatuwa din talaga mag-vlog dito eh. Salamat po ha. Ayan, yung mga nagluto, lalo na si Sir, ayan, mga chef natin. At except po dito ay kasama po natin to, hindi siya kasali sa nagluto. Ito po ay tagakain. Okay, kunwari may ginagawa ka tol, hindi naman naka-record din eh. Sige na, kain na tayo. Bonus clip yun mga kapsin, let's go.